This week's America's Got Talent sa AGT ay merong isang contestant about 30 years old at siya ay diborsyada, and then na-mention niya na meron siyang cancer at meron siyang 2% na lang na survival. At sinabi niya sa kanyang interview na 2% is not 0%. So ganun siya ka-brave, ganun siya katapang na harapin ang kalagayan niya na ito. And then yung awit na kanyang inawit ay pinamagatang, it's okay, it's all right, it's okay. Ulit-ulit yun. Sabi niya, it's okay. If you're lost, we're all lost. We're all little lost. And it's all right to be lost sometimes. It's okay, it's okay. If you're lost, we are all a little lost. It's okay if you're lost. We are all a little lost. And it's all right. And then natanggap niya ang Golden Buzzer kay Simon Cowell. Is it really okay? Iniintindi ko mabuti yung awit niya na hinangaan sa buong mundo at trending ngayon. It's okay, it's all right. Even 2% na lamang ang natitira sa kanya na makasurvive. Hinahanap ko ang explanation, hinahanap ko ang foundation, ang reason why it's okay. Bakit okay sa ganung kalagayan? Ang normal nating mga kalagayan sa mga ganyang banta ay meron tayong takot. Maraming mga takot na kahit na ano man ang kalagayan mo sa buhay, ang normal na mga panganib sa buhay na dumarating sa atin, gumagapang yung ating mga katatakutan. Alam ko yan. Last November, ako'y inoperahan at sabi ng unang doktor, it's a cancer. The other doctor says no. Pero gumapang na andun at nandun na yung pag-iisip mo. That's the end. Goodbye to you, brethren, and my family. Forgive me if I wrong you. Forgive me if I sinned you. Forgive me sa lahat ng aking pagkukulang at kasalanan. Salamat sa lahat ng mga privileges at ng iyong pagmamahal at 14 years sa panawagan ng Panginoon na kayo'y pagpastoran. Kahit na gaano karaming kaalaman mo sa Biblia, pag dumating ang mga banta ng kamatayan, gagapang ang katatakutan sa iyo. Kahit mga great men in history like Julius Caesar, yung mga sigaw ng kaaway niya, music lang yon. Pero pag kumidlat, ay talagang nanginginig siya sa takot. Si Peter the Great ng Russia, tinawag na the Great Tsar of Russia, ay talaga naman pag tumawid ng bridge, ng tulay, ay talagang nanginginig siya. Si King Louis the Fifth of France, natatakot siyang mamatay, kaya off limits palagi ang maraming tao sa kanya. Si Joseph Stalin, natatakot na siya ay lasunin at mamatay. And so meron siyang 8 bedrooms, di mo alam kung saan siya doon sa kwarto na yon. Dahil sa kanyang takot. Today, in 323 BC, tinawag siyang Alexander the Great dahil sinakop niya mula sa Macedonia, Greece, hanggang doon sa dulo sa India. Ganun siya katapang. Pero namatay siya pagkatapos na maghirap, 32 years old lamang. In this year of pandemic, nagulat ako nang mabasa ko kanina na ang update ng namatay is 3,805,000. Malapit sa 4 million. 3.8. Malapit sa 4 million ang namatay sa buong daigdig. At sa atin ay umabot ang 22,797 tao ito. At kung barya-barya yan, mahirapang kabilangin ng mga ito. Pero tao ito. At kung dumating sa ito,
Hindi ka ba matatakot? Merong in-interview at sinabi niya sa kanyang pag-travel sa iba't ibang lugar. Sabi niya, ano bang mga prevailing na mga mood ang nakita mo sa iyong pag-travel sa buong mundo? And sabi niya, the dominant emotion everywhere in the world is fear. Takot saan man ikaw pumunta, takot sa kalusugan, takot sa pagkawalan ng kayamanan, ng pamilya, ng kaibigan. Maging promotion sa iyong trabaho, sa lahat ng gawain ng tao, sa finance, sa industry, sa farmers, sa workers, sa mga thinkers, government officials, and even in the church. Pag tayo'y tumatanda na, andyan na ang mga katatakutan. Is it okay? Is it all right? Makinig tayo kay Luther. Meron siyang Twitter. Pwede niyong i-like sa Facebook. Sa Twitter niya doon ay kay Spurgeon na nagsabi, the Prince of Preachers of the 19th century, sabi niya, huwag matakot, mamatay, mga minamahal. Ang kamatayan, ang huling mangyayari, ngunit pinakahuling bagay na dapat ipag-alala ng isang Kristiyano. Matakot mabuhay, ito ay isang mahirap na laban. Isang maigpit na disiplina na dapat tiisin at isang maalong paglalakbay. So mayroong malalim na dahilan ang mga mananampalataya. Why it's okay kung dumating nang itinakda ng ating soberanong Diyos. At sa umagang ito ay tingnan natin ang awit. Mas magandang awit ito dahil may laman ito. Meron itong substance. Meron itong foundation. Merong reason why it's okay in spite of mga iba't ibang trahedya sa buhay, mga threat sa buhay, hanggang sa kamatayan. Basahin natin ang salita ng Diyos sa awit 27, 1-14. Narito ang awit ni David. Awit ni David, awit 27, 1-14, and verse 1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang lamunin ang aking laman, ng aking mga kaaway at ang aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Bagamat magkampo laban sa akin ng isang hukbo, hindi ako matatakot. Ang aking puso, bagamat magbangon ng digmaan laban sa akin, gayunmay ako'y magtitiwala pa rin. Verse 4. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ng kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Sapagkat ako'y ikukublin niya sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan, sa ilalim ng kanyang tolda. Ako'y kanyang itatago at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At ngayon, itataas ang aking ulo, ang aking mga kaaway sa palibot ko, at ako'y maghahandog sa kanyang tolda ng mga alay ng may sigaw ng pagsasaya. Ako'y aawit, ako'y aawit ng may papuri sa Panginoon. Dinggin mo kapag ako'y sumisigaw ng aking tinig, O Panginoon. Kaawaan mo ako at sa aking ay tumugon. Sinabi mo, hanapin ninyo ang aking mukha. Sabi ng aking puso sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Sa galit ng iyong lingkod ay huwag mong paalisin. Ikaw na maging saklolo sa akin, huwag mo akong itakwil. Huwag mo akong pabayaan. O Diyos ng aking kaligtasan. Sapagkat pinabayaan ako ng aking ama at ina, gayon may ibabangon ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang iyong daan. Akayin mo ko sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway.
Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway, sapagkat mga sinungaling na saksi laban sa akin ay nagbangon at sila'y nagbubuga ng karahasan. Ako'y naniniwala na aking masasakisihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos. Yan po ang karanasan ng isang tao ng Diyos na si Haring David, na dumaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Subalit sa kabila at sa gitna ng mga kaaway at mga panganib at banta, meron siyang confidence sa Diyos. Meron siyang commitment sa Diyos. Kahit sa gitna ng mga kaaway at mga katatakutan, sinabi niya, "The Lord, God is my light, my salvation, stronghold, protector, helper, and displayer of good." Hindi niya hinayaan ang kanyang mga pangyayari sa kanyang buhay na mahadlangan ang kanyang desire na manahan sa tahanan ng Diyos at makita ang kagandahan ng Diyos at forever siya'y purihin at sambahin. Nakapokus si David hindi sa kanyang mga problema at mga banta ng kamatayan, kundi sa tahanan ng Diyos at sa Diyos ng tahanan na kung saan siya'y nasa gitna ng kanyang presensya at ang kanyang kaluwalhatian kahit sa gitna ng trouble. Yan ang kanyang karanasan at gusto niyang i-share ito, ibahagi ito, lalo na sa mga tao ng Diyos at maging sa ating panahon. Hindi niya alam na may pandemic ngayon, pero itong salita niya ay tamang-tama sa mga tao ng Diyos ngayon at sa mga nasa labas ng kanyang kaharian, na kahit ipakatago-tago mo, ay merong takot sa kaibuturan. Pero may sagot sa katatakutan. Itong kanyang ibinabahagi. Kapag ating naunawaan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang gawain ng Diyos, ang persona ng Diyos, maaari nating masabi kagaya na David, "The Lord is my light and my salvation." Siya ang aking kalakasan. Mas maganda yung kaysa sa awit na it's okay, it's alright. Ito may reason, may dahilan. At wala sa kanyang sarili ang dahilan. Wala sa kanyang kalakasan, wala sa kanyang kagalingan. Kundi nasa kanyang dakilang Panginoon na nagpapalakas ng loob niya, nagbibigay ng kahabagan sa kanya, at naranasan niya ang kaligtasan sa Panginoon. So yan ang pinaka-main idea dito na kung saan itong tao ng Diyos, mananampalataya, at ang Diyos niya, Diyos din natin. Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na iisa na may 3 persona. At dito si David bilang mananampalataya sumisigaw sa Diyos sa gitna ng mga life-threatening situation, mga banta ng buhay. At kanyang pinahayag na ang kanyang Diyos ay liwanag. At ang biyaya ng kanyang kaliwanagan ay nagningning sa kadiliman. Yung may kasabihan, at the end of the tunnel, sabi nila, madilim, there is light. Okay, sabi ng Pangulo natin dahil sa pagdating ng mga vaccine, there is light in the tunnel. Itong salitang ito ng Diyos ay sabihin ko sa inyo, kahit sa gitna ng kadiliman o anumang karanasan ng buhay, hindi nagbabago ang Diyos. At ito ay kailangan natin ito matutunan. Sa gitna nito na may isang taon ng pandemic at quarantine at maraming nagkasakit at maraming pag-aalala,
Ang mensahe ay ganito, ang soberanong Diyos kay Jesucristo na ating Panginoon. Ang ating liwanag at kaligtasan, lalo na sa panahon ng katatakutan, kung kaya't dapat palagi natin siyang tawagan at pagtiwalaan at sambahin ngayon at magpasawalang hanggang. Kaya may dahilan para sabihin, it's okay, it's alright. Why? Dahil sa ating soberanong Diyos na nagligtas sa atin, na nagsusupply sa atin, nagmamalasakit sa atin, and always working together for our good. Apat na bagay ang ating matutunan sa kanyang pagbabahagi ng taong ito. Number one, yung kanyang pagpapahayag ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. And it is a challenge for you. Kailan mo pinahayag yan sa iyong buhay? Ang iyong confidence sa iyong soberanong Diyos. And number two, sa verses 1 to 3 yung una, and verses 4 to 6, yung paghahangad niya, yung desire ng presensya ng Diyos. It is a challenge to you. Anong desire ng iyong buhay? And then thirdly, dito sa verses 7 to 12, yung kanyang paghingi ng kahabagan ng Diyos sa kanyang pananalangin. And then finally, in verses 13-14, siya may paghihintay ng may matibay na pananalig sa Diyos. It's a good balance. At kailangan natin itong matutunan para mag-mature tayo. Hindi immature, mag-mature tayo ng mga mananampalataya. Hindi sapat na sabihin mo, miyembro ako ng Cubao Reformed Baptist Church at pagdating sa teolohiya, ay purihin ng Diyos. Pero kailangan natin itong ipamuhay. Ang mga dakilang katotohanan sa Diyos. Sa araw-araw, sa relasyon sa isa't isa sa pamilya ng Diyos sa iglesia, sa mga katrabaho, kahit sa gobyerno. Ipakita natin na tayo ay nagmamature sa pagkilala sa ating Diyos na nahabag sa atin na kung hindi natin siya makikilala. Nangangapa tayo sa dilim hanggang sa tayo mamatay. But God is merciful. Hindi ka mas mabuti kaysa ibang tao. Walang mabuti sa nakita ang Diyos para ikaw ay kanyang piliin. Kagaya ni David. Subalit purihin ang Diyos. So number one, dito sa karanasan ng tao ng Diyos, maaari nating matutunan, number one, yung kanyang pagpapahayag ng pagtitiwala sa kanyang Diyos na ating ding dakilang Diyos. At sabihin ko sa iyo na kailangan natin matutunan na hanapin ang Panginoon sa oras na mga katatakutan na dumarating sa atin. Anuman na mga takot na dumarating sa ating buhay. At yan ang kanyang pinapahayag sa verses 1 to 3. Ang Panginoon ay aking liwanag at ang aking kaligtasan, hindi matatakot ang aking puso. Hindi ito positive thinking lamang. Kailangan makilala natin kung sino si David na isang mighty warrior. Kung ito ay sinulat niya nung siya ay teenager, nakita niyo kung paano siya nakipag-one-on-one kay Goliath. At tinalo niya ang malaki at makapangyarihang si Goliath. In the name of the Lord. At nung naman siya ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama, ay kinukwento niya kung paano niya hinaharap ang mga leon. At pinawasak sila. Kung ito naman ay sinulat niya nung siya ay, hindi kasi natin alam kailan talaga exactly, no? Pero kung ito ay sinulat niya nung siya ay hari na at makapangyarihang mandirigbang hari. Pero, dumating sa pagsubok sa problema ng pamilya ng anak niya mismo na si Absalom ay nagrebelde sa kanya at siya ay nais na patayin kaya siya ay tumakas. Siya ay hinahanting na parang hayop ng napakaraming sundalo.
Pero may mga kasama si David, na mga veteran soldier na kasama niya. And so therefore, kung siya ay nagtagumpay, madali siya magyabang sa kanyang sarili. Dahil sa aking talino, dahil sa aking galing, nagawa ko ito. So sa kanyang awit dito, sa gitna ng panganib, sa kanyang pagpapahayag, wala siyang sinasabi sa kanyang sariling kakayahan sa lahat ng ito, kundi kanyang pinapahayag ang Panginoon. Ang Panginoon. At bilang reform, alam mo, tayo naniniwala na ang Diyos lamang ang soberano sa lahat. Sa Kanya lamang kalawalatian, we are nothing. Kung tayo makasurvive sa anumang mga katatakutang dinaanan na natin sa buhay at dadaanan pa sa buhay, ipahayag din natin ito. Sabi niya, the Lord is my light. Siya ang liwanag. Ang buong daigdig ay nasa kadiliman dahil sa kasalanan. Ang Diyos ang liwanag at siya lang ang liwanag sa mundong ito. Sa bayang Israel, bagamat sila'y pasaway, mga rebelding tao ng Diyos, yet Israel was great nation in the Old Testament. Why? Because God is their light. At sa bagong tipan, ang anak ng Diyos, sa pagparito ay sumigaw, I am the light of this world. At alam niyo, sa katapusan, bilang mga tao ng Diyos at Iglesia, sinasabi sa aklat ng Revelation, hindi na kailangan, Revelation 21:23, hindi na kailangan ang liwanag because ang Diyos mismo, ang kanyang kalawalatian, ang liwanag. Siya ang liwanag na kung saan ay naglantad ng ating mga kasalanan. Na dahilan ng lahat ng kalungkutan, ng kamatayan sa mundong ibabaw. Siya ang liwanag nagpahayag sa atin na inako niya ito upang ikaw at ako'y hindi na makaranas ng walang hanggang kadiliman. Siya ang liwanag na kung saan ay nagbata ng lahat ng hirap at dusa at kamatayan sa kanyang minamahal na Ama. Siya ay nagtagumpay. Siya ang ating Panginoon. Ang ating liwanag sa Ebanghelyo. Dahil sa kanyang biyayang Ebanghelyo ay naranasan natin ang kanyang kaligtasan, naranasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kahabagan. Kaya kung tayo'y nasa Panginoon, Jesucristo, ang kanyang na-accomplish, natapos, na dumaan din sa madilim ng kamatayan at nagtagumpay. Ay, meron tayong pribilehiyo na ito ng lahat ng pagpapala ng kaligtasan. And so, mga kapatid ko, mga kaibigan, ano bang kalagayan mo ngayon? Anong specific na kalagayan mo ngayon na nagpapahirap sa iyo, nagpapadown sa iyo, nagpapadepress sa iyo, kayo umiiyak, kayo nanghihina? Minsan ay hinahanap mo ang kasagutan. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo mga batot, mga bakal na walang pakiramdam. Pero may Diyos na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. He cares for us, sabi ni Pedro. So kahit na may mga despair, depression sa gitna ng madilim na kalagayan ng ating buhay na inalaw niya sa atin, and yet all things work together for good. And God is for us. Ang danger dito, kung against siya sa iyo. Pero kagaya ni David, siya ang ating liwanag, siya ang ating kaligtasan, siya ang ating tanggulan
Siya ang ating kalakasan. Siya ang may control, hindi ikaw, hindi ang mga politician. Siya ang may control sa lahat. And so, don't be proud of yourselves. Kung ikaw ay mas matatagas, mas mature sa tingin mo, hindi dahil sa iyo, kundi sa ating Diyos na nahabag sa iyo at sa akin. Yung kaligtaan ng Efeso 2:8-9, pagtapos sa sinabi na tayo'y patay, tayo'y pasaway, tayo'y mga nasa ilalim ng kapuotan, but God, dahil sa Diyos, na mayaman sa awa. Pero sinabi niya sa verses 8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay magmalaki. And so, in time of fear, i-renew natin itong ating pananampalataya at ipahayag natin na ang ating Diyos, ang ating dakilang Diyos, ang ating liwanag, ang kaligtasan, ang ating kalakasan, ang tanggulan. At ipinahayag ito ni Pablo sa kanyang pagkaunawa dito sa Roma 8, pagkatapos ang sabihin sa verse 1. Wala nang paghahatol ang sino man nasa ilalim ng hatol dahil sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Dahil kay Kristo na nagsagip sa atin. At sinabi niya sa verse 30, at yung kanyang itinalaga ay kanya namang tinawag, at ang kanyang tinawag ay itinuring na ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niliwalhati din naman. Ano nga ang ating sasabihin sa verse 31? Anong sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? And so hinamon niya ang lahat na sa impapawid, ang mga anghel, ang mga demonyo, ang lahat ng sinuman, kamatayan o kagutuman, nothing, no one can separate us from the love of God in Christ Jesus. Hindi to positive thinking lang. Hindi to it's okay. It's okay, why? Because of our great God, who is for us. For us, not against us. Sasabihin ko sa iyo mga kaibigan, kung sa kabila ng lahat ng mga katatakutang dumating sa buhay mo, at hindi ka pa rin yumuyukod kay Hesus Kristo na Panginoon ng mga Panginoon, God is against you. Itong sisiguraduhin ko yun, ika-quarantine ka forever, non-stop, sa eternal fire. And you have a chance, may chance ka pa, at ako'y nananawagan sa inyo, kayo'y magbalik loob sa Diyos. Walang katulad ang nasa Panginoon. Mag-research ka sa kasaysayan ng Biblia, sa lumang tipan. Mag-research ka sa kasaysayan ng 2,000 church history. At ang ating Panginoon ay matibay na anchor. Kahit na may malaking barko, pag nandun siya sa gitna ng karagatan na inalon-alon, kung wala kang matibay na anchor, matagal ka na nalubog. Pero yung anchor, kahit na malaking alon, malakas ang bagyo, kung matibay ang iyong anchor, matatag ka. Matatag ka. Yan ang nasa Panginoon. Yan ang sinasabi ng awit 27. Ang Panginoon ang ating liwanag. Ang Panginoon ang ating kaligtasan, ang ating tanggulan. Hindi ako matatakot dahil sa Panginoon. Tayo ay manalangin na talagang ito ay ating mailapat sa ating partikular na kinatatakutan sa panahon na ito. Whatever, ano man yan, sapat ang ating Panginoon. At hindi siya nagbabago. Siya nagmamalasakit sa atin. Hindi lamang ito ang kanyang pagpapahayag. Meron siyang paghahangad. Meron siyang desire. At ang sinabi niya sa verse 4, isang bagay, one thing,
isang bagay na hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang mamasdan ng kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Wow! Meron ka ba niyan? Meron ba tayo nito? One thing. What is your one thing? Palagay ko malayo dito kung ano yung ating one thing. Anong bagay na ito na desire ng ating puso? Pero ito'y hamon sa ating lahat. Siguro kung ikaw ang susulat ng awit na ito, ang iyong isusulat siguro kagaya, "Oh Lord, ilayo mo ako dito! Save me!" Ayoko ng kahirapan na ito, ayoko ng sugat na ito, ayoko ng hirap na ito. Tama ba? Mga kapatid, mga kaibigan? Yun yung natural na sagot natin kapag tayo dumadaan ng kahirapan. Kaya ito, kailangan nating matutunan ito, itong mature na ito ng pananampalataya sa dakilang Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan at threat ng buhay, one thing I desire. Makita ang Panginoon. Tumahan sa Panginoon. Hindi yan automatic na darating sa buhay mo. Nakita mo yung connection dito sa iba't ibang ginamit dito, templo, sa bahay ng Panginoon, sanctuary. The point is, yan ang desire ng puso niya sa tahanan ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Diyos. Alam niyo, sa panahon natin, ang puso ng Panginoon ay nasa kanyang iglesia. God, Christ loved His church and He gave His life for His church. Gaano mang kahina, kaliit ang bilang, o nagtitipon man kayo sa kabundukan, o may building tayo na ganito, praise the Lord. Ang mga tao ng Diyos na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya'y naroon. Kaya sa aplikasyon na ito ng desire ni David, may aplikasyon ito sa buhay natin bilang isang iglesia. Sa gitna ng pandemic at ng quarantine, what is your desire? What is your one thing? Ito ang taong ito na nagpapahayag sa atin, na dumanas, hindi ito theory lamang, ito'y kanyang karanasan sa buhay, bilang tao ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos. Hindi perpekto, nagkasala, dinisiplina ng Diyos, subalit nagmamahal pa rin sa Diyos. At nais niya lagi na sa tahanan ng Diyos. Nais niyang mamasdan ng kagandahan ng Diyos. Hindi siya bumigay sa mga problema, hindi siya nakatuon lamang sa mga sirkumstansya ng buhay. I want to be in the house of the Lord. What about you? Sabihin mo, mahirap pa, may virus pa, quarantine, etc. Okay. May awa ang Panginoon, maalis na ito. Tatanungin ka uli. What is your one thing? So mayroon ditong sa gitna ng pagsubok ay mayroong puso ng pagsamba sa Diyos. May pagsamba sa Diyos. Yan ang kanyang single purpose, single one thing. Ganyan din naman si Apostle Pablo. Forgetting what is behind, sabi niya. Reaching forward, what is ahead. He wants to know more Christ, who loved him and gave himself for him. What is your one thing? Paul said in Philippians 3:8 and 13, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, na Panginoon ko, alang-alang sa kanyang tiniis,
Tiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng bagay. Inari kong basura lamang upang makamit si Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inaabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Maraming mga mananampalataya ang inilantad ng Panginoon sa panahon ito ng pandemya. Marami ditong inilantad kung mahalaga ba sa iyo ang presensya ng Diyos at ang iglesia niya na minamahal. And so this is time of re-examination. Search my heart, O God. Revive me. Patawarin mo po ako, Panginoon. Ako'y painitin mo po sa pagmamahal at pagsamba sa iyo. Ito'y challenge sa atin na may puso ng pagsamba at puso na may paghanga sa kagandahan ng Diyos na kanyang ipinapahayag sa kanyang templo, sa kanyang tahanan, ang kagandahan ng Diyos at sa kanyang iglesia ay pinapahayag natin ang salita ng Diyos at sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan, nakikita natin ang kagandahan ng ating Diyos. Sa espesyal na paraan, sa pagtitipon natin linggo-linggo. Sabi niyo dito, He will inquire. Ibig sabihin, inspectionin, i-admire, i-consider. So ito yung danger nito sa ating pagpunta palagi sa iglesia na ito. Yung sense ng yung ating paghanga sa Diyos. Bantayan natin ang ating puso sa pagpunta mo dito. Baka nawawala na yung paghanga sa iyong Diyos. At dala-dala mo ang epekto ng circumstansya ng iyong buhay. Naparito tayo linggo-linggo mga kapatid upang palagi nating i-renew ang ating paghanga sa ating Diyos. Na makita natin sa kanyang salita, napakadakila, napakaganda, napakabuti, at Diyos din na humahatol ang ating Diyos, Diyos na tagapagligtas, at Diyos na and amen sa kanyang lahat ng pangako. So sana ikaw at ako, sa pagpunta mo dito sa iglesia, ihanda mo ang sarili mo. Tulungan mo ang iyong sarili na manalangin na tulungan ka ng Panginoon na ibalik yung unang ikaw ay nagpahayag ng iyong pananampalataya. At ano man nangyayari sa taon na nagdaan, ang lahat ay para sa kabubuti ng iyong kaluluwa. Magandang basahin sana yung kay Jonathan Edward na napakadakilang tao ng Diyos. Noong 18th century. Sapagkat sa kanyang mga sulat ay makikita natin ang kanyang puso. Kung kaya hanggang ngayon, kahit patay na siya, siya'y buhay. At hinahangaan ng maraming mga theologian at mga mananampalataya. At sa kanyang sulat, tinagalog ko, ang sabi niya dito sa kanyang biography ni Ian Murray, ang unang pangyayari na alala ko sa kaibuturan ng aking puso, yan si Jonathan Edward, ang matamis na kagalakan sa Diyos at sa banal na mga bagay na nung nabuhay ako sa simula noon, ay sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa unang Timoteo 1 verse 17. Sa haring walang hanggang, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan ng kalawalatian magpakailanman. Amen. Sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos ay dumating sa kaluluwa ko na para bagang kumalat sa pamamagitan nito ang pakiramdam ng kalawalatian ng Diyos. Bagong pakiramdam, nakakaiba sa mga naranasan ko na noon. Parang wala sa ibang bahagi ng Biblia para sa akin ang salitang ito. Naisip ko sa sarili, napakahusay, excellent ng kanyang pagiging Diyos. At dapat akong maging masaya. At kung nagagalak ako sa Diyos na ito, at nagkakagusto na sumama sa Kanya sa langit, at para bagang ako'y lulukin at makasama Niya magpakailanman. Noong mga panahon na iyon, nagkaroon ako ng mga bagong uri ng pagkaunawa at pag-iisip patungkol kay Kristo. At gawain ng pagtutubos at sa maluwalhating daan ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Ang panloob na napakatamis na damdamin ng mga bagay na ito ng panahon na iyon ay dumating sa puso ko.
At ang kaluluwa ko ay gagabayan papalayo para sa napakasarap na pananaw at pagbubulay-bulay ng mga bagay na ito. Ang aking isip ay nakatuon ng matindi para gugulin sa pagbabasa at pagbubulay-bulay kay Kristo sa kagandahan at kadakilaan ng kanyang persona at ang napakakaibig-ibig na daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng libreng grasya sa Kanya. Ang damdamin ng mga makadiyos na mga bagay ay madalas at bigla na parang nagniningas na matamis na naglalagablab sa aking puso, sa aking kaluluwa. Hindi ko alam paano ipapahayag. Ang isip ko ay nakapako sa mga bagay na makadiyos. Halos tuloy-tuloy sa pagbubulay sa mga ito. Ginugugol ang lahat ng mga panahon ko sa mga bagay na ito. Taon-taon, madalas naglalakad ako mag-isa sa kakahuyan, sa hiwalay na lugar para magbulay-bulay o meditation, bumubulong-bulong, nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos. At iyon ang palagi kong kinagawian. At sa ganoon ay umaawit din ako sa aking pagninilay-nilay. I encourage you na basahin niyo ang biography nito. It so happened na after this, nung binasa ko, kababanggit niya lang noon, natatakot din siya sa kulog at kidlat. Ngayon natutuwa na siya, hinahabol niya ng kulog at kidlat dahil sa tingin niya nagsasalita ang Diyos. Wow! Ito ang tao sa kabila ng kaguluhan, ng panganib, ang kanyang desire. One thing I desire to be in the house of the Lord and to see His beauty at malunod sa kanyang kagandahan. Baliktad sa marami, nalunod sa problema. Nalunod na, hindi na malaman ang gagawin. Marami sa ating ganyan. Magbago tayo, mga kapatid. Si Dr. Lloyd Jones ay may sermon dito. I encourage you, pakinggan nyo. Sinabi niya, always, never begin with man, with the world and the problem. Always begin with God. Always begin your relationship with your God. Ang ganda, ano? Kasi kapag may problema tayo, problema lang nakikita. At ngayon ay kinakausap tayo. May mas tama dito upang tayo mas maging maligaya. At magawa natin ang pinaka-reason bakit nandito tayo. What is your main reason? What is the chief end of you and me? So glorify God and enjoy Him now and forever. So maganda itong karanasan ni David na binagi sa atin. And then briefly, yung pangatlo ay yung kanyang paghingi ng kahabagan sa Diyos. Paghingi ng kahabagan sa Diyos. So narito ang kanyang pahayag. Matapang niyang sinabi, ang Diyos ang aking liwanag, ang kalakasan, ang aking tanggulan. Nais ko na lagi siyang makita sa kanyang tahanan, ang Diyos na ito, at mamasdan magpakailan paman. Pero dito ka pa eh. Ito yun. Karanasan mo, ito ngayon. Hindi mo tinatakbuhan. We face in head on. Hindi natin tinatakbuhan, hindi natin dinideny. Ganyan ang Biblia. Wala tayong tinatago. At dito'y kanyang ibinuhos sa panalangin sa verses 7 to 12, ang kanyang puso sa Panginoon. Sa verse 7, nandun ang kanyang kamalayan na kailangan niya ang Panginoon. May kailangan siya. Ang kanyang sinigaw, dinggin mo ang aking sigaw. May kailangan siya. May kailangan ka. Sigaw mo sa Kanya. Ang panalangin ito, hindi lang meron siyang awareness, kundi merong paghingi ng awa ng Diyos. Hindi mo karapatan ang anumang bagay. Habag lang ng Diyos. Kaawaan mo ako, O Diyos. Verse 7. Biyaya lamang ng Diyos. Kaya sa ating paglapit sa Kanya, kaawaan mo po ako, O Diyos. Huwag kang maging mayabang sa iyong sarili na parang karapatan mo ang lahat ng bagay. Wala kang karapatan. Wala tayong karapatan.
ang Diyos ay lapitin natin ng may paghingi ng awa at meron ding pag-asa ng kasagutan, may expectation. Dinggin mo kapag ako'y sumisigaw, kaawaan mo at sa akin ay tumugon. May katugunan sa panawagan ng Diyos. Sinabi niya sa verse 8, hanapin ninyo ang aking mukha. Sabi ng aking puso, ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap. Anong hinahanap mo? Anong mukha ang hinahanap mo sa gitna ng iyong pagsubok at banta ng buhay? Ang sabi ng Panginoon, hanapin ninyo ang mukha ko. Walang sino man na makalalapit sa Panginoon sapagkat siya'y apoy na tumutupok. Subalit kay Kristo na tinupok niya sa krus ng Kalbaryo, maaari nating makaharap ang ating kabanal-banalang Diyos. Maaari tayong lumapit sa Kanya. Sa salitang Hebreo 4:6, kayo'y lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya upang tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangailangan. Jesus is the best. Seek Him while He may be found. Ang panalangin ito sa verses 89 ay merong mismong paghahanap sa Panginoon. May mga tao na baka kasama ka dyan eh. Pag ikinanalangin, pagalingin mo ko, bigyan mo ko to, bigyan mo ko niyan, bigyan mo ko, pagalingin mo ko, alisin mo ito, ayusin mo ito. Ay. Hindi naman masama yan, pero yun lang ba? Maraming mga tao at Kristiyano gusto lang ng mga bagay sa Diyos, ayaw sa Diyos. Hindi ganyan si David. Hinahangad niya, una sa lahat ang Diyos. Ang iyong mukha, Panginoon, ang aking hinahanap. Verse 8, huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin, sa galit sa iyong lingkod. Huwag mong paalisin. Ikaw na naging saklolo sa akin, huwag mong itakwil, huwag mo akong pabayaan. O Diyos ng aking kaligtasan. Nawa itulungan tayo ng Panginoon na ma-revive sa ating Christian life na puro hingi dito, puro hingi doon. Nalulugod naman ang Panginoon sapagkat siya ating Ama sa langit. Kahit yung natural na Ama, puro dad, tay, alam ko na yan, sige. Tapos ayaw mo makasama daddy mo, tatay mo. Hindi ka maligaya sa tatay mo. Gusto mo lang yung mga bagay sa tatay mo. Ganon din ang ating Ama sa langit. Higit sa lahat, nais niya na ikaw at ako ay lumago sa pakikisama sa Kanya. Parang sumagi sa isip ko yung isang mag-ama na binabasahan niya ng aklat yung kanyang anak. At masaya sila nagbabasa at tinanong siya ng kanyang ama, masaya ka ba sa ating ginagawa? Sabi niya, masaya ako na kasama ka. Masaya ka ba na kasama mo ang iyong Diyos? Ang pangalangin, may una sa lahat, paghahangad sa Kanya na Diyos natin na lumikha, na may bigay ng hininga at lahat-lahat, at nagbigay ng Kanyang bugtong na anak upang tayo magtamo ng buhay na walang hanggang. At siya'y ating liwanag ngayon at magpakailanman. Siya ang ating Diyos na ating resources. Source and resources, sa verse 10. Tayo'y Kanyang pangalagaan. And then panghuli sa verse 11, meron ditong pagsunod. So marami din hingi sa Panginoon pasaway. Ikaw ba yan? Yung tunay na mayroong pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Yung tunay na may desire na makita at manahan kasama niya. At mayroong kababaan ng loob ng pagbubuhos ng panalangin na siya nakadepende sa Kanyang Diyos sa lahat ng bagay, may masunhuring puso, kagaya ng ating Panginoon, hanggang
sa huling hininga ng kanyang buhay. And so panghuli, in verses 13 to 14, maghintay ng may matibay na pananalig sa Panginoon. Nabubuhay tayo sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan na walang pasensya. Tama? Mga taong impatient. At totoo yan, kaya sa iglesia rin. Maraming pastor na walang pasensya. Maraming mga deacons walang pasensya. Maraming mga miyembro walang pasensya. Kulang sa pasensya. And yet, ang ating Diyos ay pasensyoso sa atin. Ang ating Panginoon ay napakapasensyoso sa atin kahit sa panahon ng pandemic na ito. At kung tayo'y anak ng pasensyosong Diyos, so dapat tayo ay lumago sa pagpapasensya. Itong sinabi ng psalmist, ako'y naniniwala, verse 13, ng aking masasaksihan ng kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka. Magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. So, yun ang kanyang advice. Yun ang kanyang desisyon. At ito ang dapat nating matutunan, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating dakilang Diyos. At siya ang Diyos na magpapala sa mga masigasig at matyaga at nagtitiis, nagpapasensya, na maghintay ng sagot ng Diyos. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya ng may pananampalataya, mayroong pagtsatsaga, may pasensya sa paghihintay sa Panginoon. May pagpapakatatag sa Panginoon, kagaya sa panahon ni Joshua 1 verse 9. Hindi ba tinutusan kita, ikay magpakalakas, magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagat ang Panginoong Diyos ay kasama mo saan ka man. Pumaroon. Di ba't ganyan din na sinabi ng ating Panginoon nung siya'y nabuhay mula sa mga patay? Mateo 28:20. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pabayaan hanggang sa dulo ng panahon na ito. Hebrews 13 verse 5. I will never leave you nor forsake you. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Sinabi ni James Montgomery Boyce, if some wealthy person promised to give you an expensive gift, wouldn't you wait for it expectantly? If you were in trouble and a king were coming to your aid, wouldn't you be alert for his appearance? God is just such a generous benefactor and powerful king. He is well worth waiting for. It's a privilege to wait for Him. Amen. Anniversary ngayong buwan ng tinatawag na Battle of Waterloo. Tinalo si Napoleon Bonaparte. And then, noong 1814, siya ay nakulong at sa kanyang pagkakatalo at siya ay sumulat sa kanyang asawa na hiniwalay niya na. Pero siya ay sumulat at ang sulat niya ay sinabi niya, never forget him who has never forgotten you and will never forget you. Let me repeat. Never forget him who has never forgotten you and will never forget you. Ang tao, kahit anong salita niya, makakalimot talaga. Pero ang Diyos ay hindi. Yan ang salita ng Panginoon. Hindi kita iiwanan o pabayaan man. So let me repeat again, advice ni Dr. Lloyd Jones, always begin with God. Never in your problem or man or world. Always begin with your relationship with your God. Mga kapatid, palaguin natin ang ating relasyon sa biyaya ng Panginoon. Mga kaibigan, makipagrelasyon ka sa buhay at tunay na Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan. At maaari mong masabi ang sinasabi na ito ni David. At makita natin ang kahalagahan dito ng tahanan ng Diyos, ang iglesia. At sinabi ng aklat ng Hebreo 25, verse 25,
Chapter 20, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala matapos ating tanggapin ng lubos na pagkakilala sa katotohanan ay walang natitira parang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na naghihintay sa paghukom at isang naglalagab na apoy na tumutupok sa kaaway. Nawa sa biyaya ng Panginoon, tayo ay ma-revive. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Nasain natin at tayo'y magpurit, sumamba sa kanyang kagandahan at siya'y luwalatiin. Sa pagtatapos, may nabasa ako na kung saan doon sa Central Africa ay may mga naging Kristiyano doon sa Africa. At doon sa kabundukan, doon sa madamong lugar. Naisip nila dahil wala sa church, nilinis nila yung damo sa gitna ng kagawatan. Doon sila'y sumasamba, doon sila'y nananalangin sa gitna na nilinis nilang madamong lugar. And so therefore, kung nakatira ka doon, makikita nila na ikaw'y nagpupunta doon sa lugar ng panambahan. Bakit kamo? Yung mga damo, dapa, dahil dinadaanan mo palagi. And so, para sa correction sa mga kapatid na nanghihina o nawawala, sabi nila, brother, the grass is growing on your path. Yung mga damo, nalalakaran mo dapat, malalago na. Dahil hindi siya nagpupunta sa lugar ng pananambahan at pananalangin. Paano mo apply dito sa Metro Manila? Wala naman tayo mga damo-damo dito. Ano natin sasabihin? Paano natin ito sasabihin? Ipanalangin natin, mga kapatid, paano natin to sasabihin? Sana meron kang wanting na desire at makilala mo ang Panginoon ng higit pa at sambahin. Tayo manalangin. O Diyos namin, ikaw ang nakakaalam po ng lahat. At nagpupuri kami sa iyong habag sa araw na ito at kami nakasamba at pagpalain mong iyong salita sa puso at pandinig ng bawat isa para sa iyong kahalawatian at kapurihan ng iyong palakasin ng iyong mga tao. At aming ipahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan at ikaw ay magligtas ayon sa iyong kayamanan ng biyaya, sa iyong kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.